Breaking news mga kabayan, 300 na mga deadly virus samples ninakaw sa isang laboratory. Pangalawang breaking news, bansang Iraq nanganganib ngayon na sugurin ng 11,000 militants. Matutulad kaya ang Iraq sa bansang Syria? Pangatlong breaking news, 250 na military sites sa Syria pinasabog ng Israel. Bakit kaya nila ito ginagawa? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matapos ang political turmoil sa Syria, ang Iran ngayon ay nagbanta sa mga terorista na lumulusob sa katabing bansa nito na Iraq. Nagbanta si Mohsen Rezai sa mga terorista na naghahanda ng isang pag-atake sa Iraq. Si Mohsen Rezai ay isang miyembro ng Expediency Discernment Council ng Iran at siya rin ay isang former commander ng IRGC. Ayon kay Rezai, 11,000 mga ISIS militants ang nagsasanay ngayon sa US military camp sa northern Syria. Sinabi din niya na maaaring targetin ng mga militanting ito ang mga Iraqi cities katulad ng Mosul at Tikrit sa mga susunod na buwan. Nag-claim din siya na sa loob ng 24 oras, nagsagawa umano ng mga pag-atake ang Israel sa halos 250 mga military sites at infrastructure targets sa Syria. Dagdag pa dito ay inakusahan din niya ang US at mga militante sa pagsira sa lahat ng mga military sites sa Syria. Samantala, ayon sa state media ng Israel, lagpas 150 military targets daw ang pinatamaan upang mabawasan ang military power ng Syria. Ayon sa ilang Israeli outlets, ang December 9 raids daw ang pinakabayolente mula nang magsimula ang October 1973 war. Kinondena ng Iran ang expanded occupation ng Israel sa Golan Heights bilang isang illegal na bagay. Tinawag ng Foreign Ministry ng Iran ang mga pag-atake bilang isang blatant violation sa international law. Pinuna naman ni spokesman Ismail Baghei ang pagiging tahimik ng Western nation sa mga ginawang aksyon ng Israel. Samantala, ang Israeli warplanes ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake habang mas pinapatatag nito ang kontrol sa buffer zone ng Syria. Sa iba pang mga balita, sa isang nakakagulat na development, ang mga Australian officials ay nag-ulat ng isang 2021 medical breach nitong December 9. Lagpas 300 vials na may live samples ng 3 virus ang nawawala sa Queensland lab noong 2021. Ang mga virus na may mataas na mortality rates ay pinangalanan bilang Hanta, Hendra at Lisa virus. Ang Lisa virus ay sinasabing nagkokos ng potentially deadly disease na maihahalin tulad sa rabies. Ang Hendra virus naman ay zoonotic na ibig sabihin ay maaaring mag-spread sa mga tao at mga hayop. Sa year 1994, ang Hendra virus outbreak sa Brisbane ay pumatay sa isang trainer at 13 mga kabayo. Pagkatapos nito ay mayroong 66 na mga outbreaks na naglitawan na pumatay sa 4 na tao at 12 ng mga kabayo. Ayon sa ABC News, wala pa namang record na nagkaroon ng hantavirus infection sa mga tao sa Australia. Ang ilan sa mga vials ay naging unaccounted matapos ang freezer broke down noong 2021. Ang mga vials ay inilipat sa ibang freezer nang walang proper documentation. Inaalam sa ngayon kung papaano nawala ang mga vials at bakit hindi agad na-discover ang pag-breach na ito hanggang sa umabot pa ng 2023. Sinubukan naman ng mga otoridad na pahupain ang mga concerns tungkol sa mga virus samples. Ayon sa Australian officials, ang mga samples daw ay madedegrade ng mabilisan sa labas ng freezer at ito ay magiging non-infectious. Sa iba pang mga balita, sinabi ng Israel na inatake nito ang mga military sites sa Syria upang hindi ito mapasakamay ng mga ekstremista. Ang mga rebelde na nagpabagsak sa gobyerno ni Assad ay nagsimulang maglatag ng kanilang mga plano habang ang rival groups ay nakasabak sa isang matinding labanan para sa teritoryo. Sinabi ng Israel noong Martes na sinira nito
ang hukbong pangdagat ng Syria sa loob ng isang magdamag na airstrike habang patuloy nitong inaatake ang mga target sa Syria sa kabila ng mga babala na ang mga operasyon nito sa nasabing lugar ay maaaring magdulot ng isang panibagong conflict at mag-jeopardize sa transisyon ng kapangyarihan sa isang interim government. Ayon kay Israeli Defense Minister Katz, ang militar daw ng Israel ay sinira ang hukbong pangdagat ng Syria sa isang overnight strike. Ang kanyang remarks ay lumilitaw na nagkukumpirma sa responsibilidad ng Israel sa dokumentadong pagwasak sa port city ng Latakia sa Syria. Ang mga Israeli warplanes ay nagsagawa ng daan-daang pag-atake sa Syria mula nang bumagsak ang pamumuno ni Bashar al-Assad noong Linggo. Itinuturing ng Israel na para sa depensa ang mga operasyon nito, kung saan sinasabing inatake ng militar nito ang pinaghihinalaang chemical weapons stockpile sa Syria upang pigilan na mapasakamay ito ng mga ekstremista. Ayon kay Katz, mula dito, winawarningan ko ang mga rebel leaders sa Syria na ang mga sumusunod sa landas ni Assad ay magtatapos din tulad ng nangyari kay Assad. Habang ang gobyerno ni Assad ay napabagsak ng mga rebelde noong weekend, ang mga ground forces ng Israel ay nag-advance sa kabila ng demilitarized zone sa border ng Israel at Syria na nagmarka sa kanilang first overt entry sa teritoryo ng Syria sa higit 50 taon. Itinanggi naman ng isang Israeli military spokesman noong Martes ang mga ulat na nag-a-advance ang militar sa Damascus. Sinabi ng tagapagsalita na si Avichai Adrae na ang militar ay nasa loob ng buffer zone sa pagitan ng Israel at Syria at sa iba pang mga point upang maprotektahan ang border ng Israel. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Isang matandang mag-asawang Chinese sa video na ito ang nag-ipon ng kanilang pinaghirapang pera. Umabot ng 800,000 yuan sa isang bangko na kaanib ng hula ng Rural Credit Union. Pero illegal na finreeze ng bangko ang kanilang account ng higit 1 taon at hindi nila mailabas kahit 1 sentimo. Sa loob ng 15 buwan na nakalak ang kanilang pera, nahirapan silang mabuhay. Nangangalakal ng basura at namumulot ng gulay. Hindi rin sila makapagpagamot kapag nagkakasakit sila. Ang dati nilang masayang buhay ay nawasak, wala na silang maasahan at puno ng kawalan ng pag-asa. Noong April 2022, 4 na rural banks sa Hulan Province ang nag-freeze ng accounts ng mga depositors dahil sa financial pressure. Kabilang dito ang Siminsiong Village Bank sa Yuzhou, Huimin Village Bank sa Shanghai, Huanghui Village Bank sa Julsong at Nui Oriental Village Bank sa Kaifeng. Apektado ang 400,000 depositors na may kabuuang 40 billion yuan na pondo. Noong July ng parehong taon, nagkaroon ng malawakang protesta sa Jungju ng mga depositors na humihingi ng kanilang karapatan. Nag-anunsyo ang mga autoridad ng China ng compensation na 50,000 yuan para sa mga apektadong depositors at ang mga deposito na higit sa 50,000 yuan ay babayaran ng hulugan. Pero hanggang ngayon, marami pa ring depositors ang hindi pa nakakatanggap ng anumang compensation. Sa ngayon, higit 1 taon na ang lumipas at mga 2,000 katao pa rin ang hindi pa nakakakuha ng kanilang deposito. Karamihan sa mga ito ay mga high-value depositors at umabot ng halos 13 billion yuan ang frozen deposits. Maraming depositors ang nawalan ng lahat ng kanilang yaman at naging homeless, natutulog sa mga kalye. Ang mga depositors ng Anhui Bank na ang pera ay na-freeze din kasabay sa Hunan ay nagprotesta na rin ngayong taon. Noong June 10, ang mga depositors mula sa iba't ibang parte ng bansa na higit 1 taon nang naka-freeze ang kanilang accounts ay pumunta sa Huifei, Anhui Province para hingin ang kanilang deposito. Pero hindi lang sila nabigo. May ilan din na tinakot at dinetain. Ayon sa ulat ng Newtong Dynasty Television, mahigit 100 out-of-town Union Pay card holders ang na-freeze ang deposito. Umaga ng 10:00, nagtipon sila sa Anhui Banking and Insurance Regulatory Bureau. May mga hawak na signs at sumisigaw ng slogans gaya ng Anhui Bank, ibalik ang aming deposito at Anhui Government, ibalik ang aming deposito. Pero hindi sila pinansin. Hapon na,
naglakad sila sa mga kalye para ipagpatuloy ang protesta. Sa video na kumakalat online, makikitang naglalakad at sumisigaw ang mga depositors ng Anhui Bank, ibalik ang aming deposito. Umaga ng alas 10, nasa harap kami ng Anhui Provincial Banking and Insurance Regulatory Bureau, pero hindi nila kami hinarap. Ang mga opisyal ay umiwas sa amin at hindi nagpakita. Dumating ang pulis at tinakot kami. Sinabing bawal kaming magprotesta. Sa hapon, naglakad kami mula sa entrance ng Anhui Provincial Banking and Insurance Regulatory Bureau papunta sa Anhui Rural Credit Union, mga higit 2 kilometro ang layo. Ang mga nagpost ng video ay nakatanggap ng banta mula sa pulis na i-delete ang video. Ikaw ba ang nagpost nito sa Weibo? O ikaw ba ang mismong involved? Bakit ko ipopost ito sa Weibo? Una sa lahat ng tao ay may freedom of speech. Sinasabi ko lang ang totoo. Maraming tao sa Hefei ang lumabas at sumigaw ng Anhui Bank, ibalik ang aming deposito. Nakakapag-isip, ligtas pa ba ang banking industry natin sa bansa? Sa mga empleyado ng gobyerno, anong batas ang nagbibigay sa inyo ng karapatang kontrolin ang public opinion online? Nilalampasan nyo na ang inyong kapangyarihan. Ayon sa mga depositors, walang nakamit na resulta ang pumunta sa Hefei para ipaglaban ang kanilang karapatan. Dagdag pa, may mga depositors sa Zhengzhou, Hunan na inireklamo ng 1 linggo na sila'y nililimitahan at ikinulong sa hotel. Binabantayan ng 3 o 4 na hindi kilalang tao bawat depositor, hindi sila pinapalabas. Ang pag-freeze ng pera ng mga depositors sa Anhui at Hunan, kasama ang paulit-ulit na protesta para sa hustisya, ay hindi lang walang resulta, kundi naging sanhi pa ng hindi makatarungang pag-aresto, pagkulong at pati na pisikal na pananakit ng pulis. Ito ay hindi lang nagdagdag sa kanilang mahirap na sitwasyon, kundi naglagay din sa peligro ang kanilang personal na kaligtasan. Isang video noong June 22, 2023 sa Blue Ding Binhu Holiday Resort sa Hefei, ipinakita ang isang depositor na iligal na dinakip ng walang summons mula sa pulis at iligal na ikinulong sa isang community center. Sa video, paulit-ulit na nagtatanong ang hinuli kung may summons, pero walang ipinakita ang pulis. Ang taong hinuli sa video ay paulit-ulit na nagtatanong, "May summons ba kayo? May summons ba kayo?" Pero walang ebidensya sa video na nagpakita ng anumang dokumento o pagkakakilanlan ng pulis. Ang video ay nagpakita ng mga depositors na nagdedemand ng kanilang deposito sa isang community hall. Ang taong nagre-record ng video ay nagpaliwanag, "Kami ang mga depositors ng Xinhuiwa Village Bank sa Gujian, Anhui. Oo, ikinandado kami ng pulis sa Hefei sa isang community hall at hindi kami pinapalabas o binibigyan ng pagkain. Marami ding iba pang depositors na ikinandado sa mga hotel, nililimitahan ang kanilang kalayaan. Maraming depositors ang nasugatan at naospital dahil sa pagtulak at pananakit." Sa gitna ng mga pagsisikap ng depositors na mabawi ang kanilang savings at kawalan ng tugon mula sa gobyerno at mga bangko, noong June 22, maraming influential users sa Huiboa ang nagpost tungkol sa sinasabing utak ng Huanan Rural Bank, si Lu Yi, na tumakas patungo sa United States na may dalang 40 billion yuan na iligal na pondo. Pagkatapos, may nagsabi na ang mga pangyayari sa Huanan, China ay tunay na hindi kapani-paniwala. Sa kalagitnaan ng gabi, maraming influential users ang biglang nagpost sa Huiboa. Kumakalat ang balita na si Lu Yi ay tumakas na may dalang 40 billion yuan papuntang US. Ngayon, lahat ng mga post sa Huiboa ay nabura na. Ang dahilan ay dahil lahat ay nagtatanong, paano na ilipat ang 40 billion yuan? Pwede bang mailipat ang ganong kalaking pera nang walang kasabwat? Sino ang nagbigay daan kay Lu Yi para makatakas? Totoo bang nailipat ang pera o nagamit ito sa ibang bagay? Ang pagsisi kay Lu Yi ay para ilayo ang pansin sa tunay na utak. May mga tweets na hindi lang ibinunyag ang background ni Lu Yi, kundi pati ang kakayahan niyang mag-isa na ilipat ang 40 billion yuan. Isang tweet ang nagsabi, ang pangalan niya ay Lu Yi. Tunay na pangalan Lu Guangyi, ang pangunahing salarin sa mga serye ng pandaraya sa Huanan Rural Banks na may halagang 40 billion yuan.
Dating magsasaka mula sa Huanan, bumili siya ng Cyprus passport at tumakas patungong US, kasalukuyang nag-e-enjoy sa Los Angeles. Para makuha ang 40 billion yuan, imposible nang walang grupo ng tao na nagtutulungan. Sino ang tumutulong sa kanya? Sino ang nagpoprotekta sa kanya? Magkano ang natanggap nila? Ano ang ginagawa ng mga tao na nagpoprotekta sa kanya ngayon? Dati na kaming nagbigay ng detalyadong report tungkol sa mga pangyayari sa Huanan Rural Banks, kabilang ang detalyadong pagpapakilala kay Louie. Maaaring tingnan ito ng mga interesado. May mga netizens na matalim na itinuro ang phenomenon ng pag-freeze ng deposits mula sa pagbagsak ng mga bangko sa Huanan at Anhui. Mukhang nauubos na sila ng mga makapangyarihan at may impluensya. Ang gobyerno ay tila walang interes na tumulong na ibalik ang mga deposito. Kung mag-collapse ang mga major commercial banks, magiging magulo talaga. May mga netizens na nagkomento sa phenomenon ng Chinese Communist Party sa pagharang, pagdetain at pananakit sa mga depositors. Sinasabi na ang pinakamabilis, pinakasimple at pinakamurang paraan para lutasin ang mga masalimuot na problema ay alisin ang mga tao na magpoprotesta. Sinasabi ng mga eksperto na habang humaharap ang ekonomiya ng China sa pangmatagalang pagbagal ng estruktura, maraming rural banks ang humaharap sa ganitong krisis. Ayon kay Shatian, isang propesor sa University of South Carolina Aiken, sinabi niya sa CNN na ito ay isang tip lang ng iceberg at ang iba pang mga probinsya ay humaharap sa katulad na sitwasyon. Hindi bababa sa 1/3 o 1/4 ng maliliit na bangko sa China ay nasa kagipitan. Ang mga maliliit na bangkong ito ay madalas na may hindi malinaw na pagmamay-ari at pamamahala at mas madaling mabiktima ng korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno. Noong nakaraan, ang mga bangkong ito ay umaasa sa mga produktong pinansyal na nakatali sa industriya ng real estate para makakuha ng mas mataas na kita.